Magluluto ako ngayon ng sweet and sour na tilapia. Ito mga sangkap, bawang, sibuyas, luya, bell pepper, carrots, paminta, bechin, banana ketchup, cornstarch, asin, asukal, tilapia. Yan ang pinaka-main ingredients. At saka syempre, yung suka. Ayun na, piniprito ko muna ang tilapia. Tapos binaliktad na. Pag golden brown na, okay na yan, pwede nang hanguin. Tapos ito na, magigisa na ako ng mga sangkap. Siyempre, para aromatic, kailangan gisahin natin yung sangkap, yung tulad ng bawang, sibuyas, luya, para mabango. Tapos magdadagdag na tayo ng tubig. Tansyahin lang natin yung tubig kung gaano karami yung isda na lulutuin natin. Kailangan lang kayang-kaya niyang lutuin yung isda. Tapos ayan, maglalagay na tayo ng suka. Tansyahan lang ang lagay. Isang sandok. Hayaan lang natin na kumulo. Konting halo. Tapos ilalagay na natin yung UFC banana ketchup, tamis anghang. Tapos ayan, lalagyan na tayo ng asukal. Haluin lang natin hanggang sa matunaw ang asukal. Tapos ilalagay na natin ang carrots. Lalagay tayo ng paminta. Tapos maglalagay tayo ng bechin. Ilalagay na rin natin ang asin para matikman natin kung sakto na ba. Haluin natin hanggang sa matunaw yung asin. Yan, titikman na. Tapos pagka okay na, tatigilan yung window. pagpatuloy lang natin ang pagpapakulo hanggang sa medyo lumambot na ang carrots. Tapos ilalagay na natin yung red bell pepper. Mas maganda nga sana kung meron kang green bell pepper, kaso nga lang dagdag pa sa budget yun, kaya hindi na ako naglagay. Mas maganda kasi yung kulay kung may kulay din pa, mas magandang tingnan. Pakulan lang natin, haluin.
Tapos ilalagay na natin ang cornstarch na tinunaw sa tubig para medyo lumapot. Tapos ayan na, ilalagay na natin ang tilapia na pinirito kanina. Lalagyan din natin ng sarsa sa ibabaw ng isda para ma-absorb niya yung sarsa. Tapos tatakpan natin at simmer natin ng ilang segundo. Tapos ayan na nga. Pagtingin natin na-absorb na ng tilapia yung sarsa, okay na yan. Kasi luto na talaga yung tilapia na yan. Tapos ayan,